So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron palang mga taga Mindanao, mga minamahal, ang nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung pinagtatatataka ko lang talaga dito, akala ko ba solid ang mga taga Mindanao sa mga Duterte? Bakit parang tila baga yung iba, paunti-unti na kayong sinusuka? Una, yung mga alkalde. Ayaw ng mga alkalde na magpa-indungso sa'yo kasi nahahawa sila sa sumpa mo. Ngayon naman, yung mga abogado diyan sa Mindanao, sumama po dito sa mga pare na nag-file ng impeachment complaint laban sa'yo. Actually, mga minamahal, ngayon lang talaga to napasok sa isipan ko. Kahapon kinontent ko na yan sa inyo na mayroon pong pare na nag-file, partida nga po sa non-government organization sa pamumuno ni 3rd District Representative Gabriel Bordado at sinamahan din ni lawyer Amando Berhil Ligutan ang mga complainants, which is yung mga priests. Bigla kong napansin na bakit may Mindanao lawyers dito. Tingnan nyo mga minamahala. Ito yung title ng article. Priest, NGO member files 3rd impeachment complaint versus VP Sara Duterte. So ngayon, magtataka kayo, sino ba yung mga nag-file? Dito nakasulat din, naka-indicate. Yung among those listed as complainants are 6 priests from the Diocese of Novaliches, Order of Carmelites or Carmeletes, I don't know kung paano ang pagbanggit nito, Order of Carmelites and Congregation of Mission, Leaders of Non-Government Organization Stop Corruption Philippines and Stand Up for Good Rosary Group, Union of People's Lawyer in Mindanao, and a lawyer. So may priest, tapos may mga lawyer. Dito sa ilalim makikita nyo, the Union of People's Lawyers in Mindanao and lawyer. See? Kita ninyo? Harap-harapan ng sinusuka. Sa pangatlong impeachment pa talaga yan, na merong Mindanao's lawyer na nag-file, sumama dito sa mga pare na to para makapag-file ng 3rd impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So meaning, sakal na din sa iyo yung ibang taong mga nandyan sa Mindanao at hindi na matiis yung pag-uugali mo. 'Di ba? Hindi maganda yung ginagawa mo sa ating administrasyon, hindi magandang ginagawa mo sa ating Pangulo, hindi maganda yung ginagawa mo sa mga nasasakupan mo, so that nag-aaklas, umaalma na sila. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo mga minamahal, this is not the first time na nangyari to. If you will remember this article mga minamahal, pakita ko sa inyo nakikita ninyo, Sara, sinusukan na. VP Duterte admits even politicals in Davao City don't want her endorsement. Nakikita ninyo? So, yung mga politician, especially yung mga alkalde, kongresista dyan, mga minamahal, ayaw. Ayaw kay VP Sara. Ayaw na i-endorso sila ni Vice President Sara Duterte. Well, sino ba naman ang gugustuhin na magpa-endorso sa babaeng may sumpa? 'Di ba? Pag kinampihan mo yan, talaga nga namang susumpain ka ng sandamakmak na malas. Tingnan nyo yung nangyari dito kay Harry Roque. 'Di ba? Sa kakakampi niya kay Sara Duterte, naungkat yung kanyang mga issue, naungkat yung kanyang mga sekreto. Tingnan nyo ngayon, nagtatago doon sa ibang bansa. 'Di ba? Gets ninyo? At saka sino din naman yung susuporta sa babaeng spoiled brat? Sino din ang susuporta sa babaeng nangungulimbat sa kaba ng bayan? Sino din ba yung susuporta sa isang babaeng narcissistic disorder? Merong ganung klaseng sakit sa pag-iisip na gusto lagi VIP siya. Diba? Sino din ba naman ang gusto susuporta sa isang vice-presidente na parang na-judge something sa kanya brains? Diba? Kung ano-ano na lang yung iniisip niyang moves para makalimutan ang mga issue, ma-disburse. Diba?
Yung issue mga minamahal na hindi na mapag-uusapan, mga diversionary tactics. So, sino ang susuporta nga naman sa ganun klaseng, di ba, ganun klaseng tao? Kaya nga, sabi ko, nagtaka ako, nung binasa ko ulit yung article na to, sana ba yun? Ito. Nung binasa ko tong article na to, yung priest, NGO member file third impeachment complaint versus VP Sara Duterte. Tapos nung nakita ko yung pangalan na Union of People's Lawyer in Mindanao, 'di ba? And mga lawyer, biglang napaisip ako, uy, Mindanao, ba't ko nakalimutan na si Sara Duterte, taga Mindanao pala, at sinasabi nila na solido daw po ang grupo ng Mindanao. At kung hindi nga ako nagkakamali, if you will remember, mga minamahal, sinabi pa nga ni Pantaleon Alvarez, gusto daw po ng mga taga Mindanao ng separation dito sa Republika ng Pilipinas. Wait lang. Nauhaw tayo. 'Di ba? Yan yung gusto daw kuno ng mga taga Mindanao, yung separation sa Republic of the Philippines. Isinusulong yun ni Pantaleon Alvarez. Tapos makikita natin, mga minamahal, na may mga lawyer na ayaw kay Sara Duterte. Even the BARM, yung ibang mga miyembro ng BARM, ayaw din kay Sara Duterte. Yung LGUs, hindi din sumusuporta sa separation ng Mindanao sa bansang Pilipinas. So parang nag-hallucinate at nag-a-assume lang talaga sila, mga minamahal, na madami pa din ang sumusuporta sa kanila. Kumbaga, imagination na lang talaga nila yun, na madami sumusuporta sa kanila kasi syempre taga doon sila. Natural, susuporta yung mga taga doon. Pero hindi totally, hindi pure. 'Di ba kasi kung pure yung suporta, hindi natin sana makikita yung ibang miyembro ng BARM, ibang miyembro ng LGU, 'di ba? O ibang mga kongresista, ibang mga lawyers na sumusuporta sa ating administrasyon, at katulad nito yung nasa balita, mga minamahal, na gusto nila ma-impeach na din itong si Sara Duterte. 'Di ba? Well, para sa akin, may reason din naman yung 6 na priest at yung Union of the People's Lawyer in Mindanao kung bakit gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte. Unang-una na nga po dyan, mga minamahal, yung citing culpable violation of the Constitution na approach ni BP Sara. Yung invoking betrayal of public trust, talagang grabe yun. Plunder, malversation, technical malversation, and bribery. Yan yung sabi ni Ligutan. May reason din naman talaga yung mga nag-file, yung third impeachment complaint dito kay Sara Duterte, kung kaya't inihain nila yon. Kaya pasalamat na nga lang tayong mga minamahal dito kay Representative Gabriel Bordado na inendorso niya itong third and last, I think, na impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. So I think this time, ipapasa na ito, mga minamahal, itatransmit na to sa kay House Speaker. Kasi kaya hindi ma-transmit ni Secretary General Velasco ng Kamara, gawa nga po ng may kumausap daw sa kanya na kongresista noon. Ang akala ko naman, pure talaga ng mga kongresista. May isa lang palang kongresista, tapos isang party list ang kumausap, tapos may inendorso pala silang grupo na magpa-file ng impeachment. Well, okay na yun, okay na. Pwede rin naman. 'Di ba? As long as nakikita natin na itong si Sara Duterte ay meron nilabag sa ating constitution, then free po sila na mag-file. Kasi we are living in a democratic country. Meron tayong freedom of speech, press freedom, 'di ba? Kung ano yung nasa salubin natin, na pag mali yung kanyang ginagawa, i-call out natin, 'di ba? So, yun po, mga minamahal, nagtaka lang talaga ako, no? Kala ko solid yung Mindanao, pero makikita ninyo yung Mindanao, ayaw din pala kay VP Sara. Yung iba ha, yung iba. Alright. So, yun po, mga minamahal, pahingi lang po ako ng konting likes and share, tapos magpapaalam na po ako. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.